Samantala sa Kabikulan, buong Camarines Sur nagdiriwang sa pagkakabasura ng House Bill 4820 ang panukalang paghihiwalayin sa dalawa ang CamSur. Yan ang detaling hatid ni Grace Refama Simando ng Radyo ng Bayan Naga. Grace, maraming hapon sa iyo. Yes, Kirby, maraming hapon. Buong Camarines Sur nagdiriwang ngayon dahil sa tuluyan ng pagkakabasura ng proposed bill na hati ng CamSur sa dalawang maliit na probinsya. Laman ang lahat ng komentaryo sa radyo, sa TV at maging sa internet ang tuwa at saya ng buong Camarines dahil minsan pang nabigo ang pagnanais ng iilan lang ng mga poderosong trapong politiko na hatiin ang aming lalawigan sa dalawang maliit na probinsya. Ayon sa mga mamamayan, mga politikong tanging sariling interes lamang ang pinoprotektahan at hindi ang para sa mga nakararami. Matatandaan nagmula sa proposed bill ni Noli Fuentebella ang hatiin sa CamSur at Nueva Camarines ang lalawigan, pero ito ay hindi sinuporta ng lahat ng mga kapwa mambabatas. Pati Senador Bongbong Marcos na chairman ng Committee on Local Government ay hindi kumbinsido resulta na ibasura ang hati CamSur. Sa ngayon ay kanya-kanyang plano ng Victory Party ang lahat ng mga taga-CamSur, lalo pat mamaya ay weekend, kanya-kanyang pagdiriwang ang magaganap, partikular dyan sa partido. Samantala, habang luhaan si Noli Fuentebella at Luis Villafuerte, masayang-masaya naman ngayon si incoming Governor Migs Villafuerte at sinabing may pagpapatuloy na niya ang kanyang mga magagandang programa para sa iisa at napakagandang Camarines Sur. Sabi ni Governor Migs, kasama sa kanyang top priorities ay ang pag-deliver ng mga pangunahing kailangan ng mga Camarinenses tulad ng malinis na tubig, pagkain at agrikultura. Tututukan din ng batang gobernador ang edukasyon, paglikha ng maraming trabaho at hanap buhay at pagkakaisa ng kanyang pamilya. Radyo ng Bayan Naga, Grace Refama Simando para sa Telebisyon ng Bayan.